Ang Phantom Fox ay buhay pa, bagaman malubhang sugatan. Nagalit ito at nagsimulang pagbabatuhin ang batang lalaki. Ang halimaw na ito ay talagang malaki at malakas, ngunit kapag umaatake, tuluyan itong nawawalan ng kontrol. Sigurado si Charles na walang tsansa ang halimaw na manalo kung wala itong kontrol, kaya napagpasyahan niyang oras na upang ipadala ito sa impyerno. Inactivate niya ang double gravity at sinimula ng pag-atake sa kanyang kalaban gamit ang sarili nitong sandata, isang malaking bato. Hindi nagustuhan ng Phantom Fox ang ganitong klaseng taktika. Nawala ito sa tamang pag-iisip dahil sa matinding galit kay Charles. Kahit nasa ere ang binata, nanatili siyang mapanganib. Sa tulong ng double gravity, nagamit niya ang kakayahan ng isang tunay na master ng gravity. Tila tuluyan nang nawala ang bentahe ng Fox. Kung ikukumpara sa ibang humanoid bosses, mas mahina ito, ngunit napagtanto ni Charles na hindi niya basta-basta matatapos ang laban. Bagaman tila hindi lohikal ang ilang pangyayari, malinaw na ang Demon Fox ni VJ ay nasa level 55, habang si Charles ay nasa level 38 pa lamang. Nagsimulang maubusan ng mana si Charles. Alam niyang magiging mahirap ang labang ito, ngunit sa kabila ng agwat ng kanilang mga level, maswerte pa rin siya na hindi siya nasusugatan ng halimaw. Gayunpaman, kung patuloy siyang gagamit ng mana ng walang ingat, tuluyang siya ang mawawasak ng Fox. Kailangan niyang bawasan ang paggamit ng mana, ngunit imposibleng manalo nang hindi ito ginagamit. Naisip niyang humingi ng tulong kina Betty at Mila, ngunit napagtanto niyang abala ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga phantoms at pagtulong sa mga sugatan. Sa mga karanasan niya mula sa nakaraang buhay, natutunan ni Charles na hulaan ang posibleng takbo ng isang labanan. Pare-pareho ang mga pag-atake ng boss na ito, ngunit mabilis nitong napapanumbalik ang kalusugan gamit ang mga auto-attacks. Alam niyang maswerte na kung siya lang ang mamamatay sa labanang ito, ngunit nakakalungkot pa rin mamatay sa ganitong lugar. Kung tatagal pa ang laban, walang sino man ang makakapigil sa paparating na sakuna. Napagtanto niyang hindi siya maaaring tumakas at iwanan ang iba. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ituon ang buong lakas sa huling pagsubok para makamit ang tagumpay. Kinailangan niyang gumamit ng lakas ng epektibo at umiwas upang mailigtas ang iba. Panahon na upang maging mas agresibo si Charles. Ang una niyang pag-atake ay naging matagumpay. Nagawa niyang sugatan ng malubha ang isa sa mga ulo ng kalaban. Lalo namang nagalit ang Phantom Fox at inactivate ang demonic art skill ng halimaw. Hindi ito tumigil at patuloy na tinakot si Charles gamit ang iba't ibang taktika. Kasunod nito, inactivate ng halimaw ang Growl of the Demonic Beast. Nagsimula ng gumamit ng mga kasanayan ang Phantom Fox ng sobrang agresibo. Hindi ito ordinaryong halimaw na kayang talunin ng isang adventurer lamang. Napagtanto ni Betty na hindi kakayanin ng kaibigan niyang si Charles na manalo ng mag-isa, kailangan niya ng tulong, at kailangan niya ito agad. Si Mila, sa kabilang banda, hindi naiintindihan kung bakit hindi umatras si Charles kahit halatang napapalibutan na siya. Pero tila may kakaiba, parang natatakot ang boss ng Animal Mausoleum's Rift kay Charles. Pero paano nangyari iyon? Mabilis namang sumugod ang mga Phantom Beasts upang atakihin ang batang adventurer. Mas mahirap na ngayon ang sitwasyon kumpara sa dati. Alam ni Charles na oras na upang tumuon sa kanyang panloob na lakas. Sandali siyang pumikit at nagmeditasyon. Matapos ang maikling pagtuon ng isip, sumugod siya at inatake ang lahat ng kalaban na parang hindi siya kayang patayin. Nagkalat ang dugo sa paligid, at sigurado siyang ang labang ito ay maisusulat sa mga aklat at ikukwento sa mga bata balang araw. Si Morpheus, na nakasaksi ng labang ito, ay hindi makapaniwala sa nakakatakot at kamanghamanghang lakas ni Charles. Ang batang adventurer na ito, isa siyang halimaw, wika niya sa sarili. Mabilis na nilipol ni Charles ang mga Phantom Beasts at itinuon ang pansin sa pangunahing kalaban. Nang matukoy niya ang kahinaan ng Phantom Fox, bigla siyang nawala sa paningin ng halimaw gamit ang kakayahang double gravity. Alam ni Charles na kailangan niyang tapusin ang laban sa isang malupit na atake. Kaya inactivate niya ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang Falling Comet. Isang napakabagsik na atake ang bumagsak sa Phantom Fox. At sa wakas, ang halimaw ay tuluyang bumagsak. Biglang lumitaw ang isang itim na butas at nilamon ng Phantom Fox. Halos imposible na itong muling makita.
Kasabay nito, huminto ang malawakang pagkawasak na matagal nang sumasalanta sa lungsod. Sa wakas, tapos na ang Armageddon. Himalang nakaligtas si Charles sa labanang ito. Pakiramdam niya'y hindi siya makapaniwala. Bilang gantimpala sa tagumpay, umangat ang antas niya ng 6 na hakbang. Nadagdagan siya ng 6,500 experience points at 23 skill points mula sa maalamat na labang ito. Naglaho ang lahat ng phantom na nilikha ng Rift Boss. Kasabay ng pagsasara ng Rift, unti-unting nawala ang iba pang halimaw. Sa wakas, mukhang makakatulog na ng mahimbing ang mga tao ng lungsod. Tumakbo agad si Mila papunta kay Charles upang batiin siya sa tagumpay. Ngayon, ang kaibigan niya ay nasa level 44 na pagdating sa kakayahan sa labanan. Ngunit si Betty, hindi kagaya ng iba, ay nanatiling nakatayo at tahimik. Halata sa mukha niya ang lungkot. Tila wala naman itong kinalaman kay Charles, at siguro, ibang bagay ang gumugulo sa isip niya. Gayunpaman, napagtanto niyang isa na siyang bayani, isang tagapagtanggol ng buhay ng marami. Alam niyang kung buhay pa ang kanyang ama, tiyak na magiging proud ito sa kanya. Pinakanagulat si Morpheus, ang exorcist. Hindi niya matanggap kung paanong natalo ni Charles ang Rift Boss ng mag-isa. Tinitigan niya ang batang adventurer at napatanong sa sarili, sino ba talaga ang binatang ito? Makalipas ang ilang oras, bumalik sina Charles at Betty sa Adventurers Guild. Masaya silang sinalubong ni Jessica at nagpasalamat ito sa kanila sa pagsasara ng mapanganib na rift. Maraming buhay ang nailigtas ninyo, wika nito. Kung hindi dahil sa inyo, tuluyan nang nasira ang lungsod. Lahat ng tao sa paligid nila ay pinag-uusapan ang 3 batang adventurer na sumagip sa buong syudad. Nakakapanibago para kay Mila na marinig ang mga papuri, lalo na't pakiramdam niya si Charles lang ang talagang gumawa ng lahat. Nakita iyon ni Charles at tinapik ang balikat ng kaibigan. Mila, hindi ko magagawang talunin ang boss kung wala kayo. Kayo ang humarap at nag-alis ng atensyon ng mga phantom sa pinakakritikal na sandali. Ngumiti si Mila at napabuntong hininga. Napagtanto niyang ang tagumpay ay hindi nakukuha ng isa lamang, kundi ng buong koponan. Sumang-ayon si Betty at sinabing naniniwala siya na ang tagumpay na kanilang nakamit ay dahil na rin sa suporta ng mga kababaihan. Napangiti si Charles at pabirong sinabi, siguro nagsisisi ka na hindi mo na video ang laban para may upload sa channel mo. Ngumiti si Betty at sumagot, abala ako sa pakikipaglaban sa mga phantom at pagtulong sa mga sugatan. Wala na akong panahon para sa channel. Samantala, ang Vice President ng Adventurers Guild ay tila hindi makapaniwala na nagkaroon ng ganitong sakuna matapos lamang ang usapan nila ni Edward. Ni ang espesyal na grupo na ipinadala ay nabigong ayusin ang problema sa rift. Swerte na lang at naroon ang mga batang adventurer upang iligtas ang lungsod. Habang tinatitigan niya si Charles, napaisip siya. Parang nakita ko na ang binatang ito dati. Maya-maya ay naalala niya. Ito ang binatang naikwento sa kanya ni Edward, ang batang adventurer na nais pataasin ang ranggo. Nakakagulat na ang buong lungsod ay nailigtas ng ganoon kabatapang tao. Napangiti si Michael at napagtanto na sa harapan niya ay unti-unting nabubuo ang mga susunod na alamat ng mundo ng mga adventurer. Sa ospital, ang galit ni Edward. Habang nangyayari ang mga pag-uusap sa guild, nagkakaroon din ng hindi kanais-nais na eksena sa ospital. Isang pasyenteng sugatan ang nagising, galit na galit. Nagmulat ng mata si Edward at pilit inalala ang mga nangyari. Ang huli niyang naalala ay nang sinimulan ng Rift Boss na kontrolin ang kanyang isipan. Kalaunan, sumagi sa alaala niya ang sandali kung saan pinutol ni Charles ang kanyang braso. Yung demonyong batang yun, pinutol ang braso ng isang B-rated adventurer. Nagngingit-ngit siya nang marinig na si Charles ay itinanghal bilang pambansang bayani. Sisiguraduhin kong impyerno ang buhay ng batang yun. Gagamitin ko ang lahat ng impluwensya ko para turuan siya ng leksyon. Biglang pumasok sa silid si Morpheus, ang exorcist, at tinitigan si Edward nang may matalim na tingin. Hindi ka talaga marunong magpasalamat, hindi ba? Naguluhan si Edward. Sa gitna ng labanan, gusto ka na nilang patayin. Kontrolado ng Rift Boss ang utak mo noon. Pero sino ang nagligtas sa'yo? Si Charles. Pinutol niya ang braso mo para hindi ka tuluyang mapasailalim ng halimaw. At ito ang sukli mo. Sumigaw si Edward.
Hindi ko kailanman pasasalamatan ang taong sumire sa buhay ko. Lumapit si Morpheus sa kama at tumikim. Kailangan mong harapin ang ginawa mo, Edward. Sumenyas siya at may pumasok na binata sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Edward nang makita niya ito. John. Si John, ang kabataang ginamit ni Edward bilang pain upang ilihis ang atensyon ng Rift Boss. Ngunit himalang nakaligtas ang bata. Edward, ani Morpheus, alam na namin ang totoo. Ginamit mo ang psychic abilities mo para manipulahin ang mga kasamahan mo para mailigtas ang sarili mo. Alam mo ang batas, ang paggamit ng psychic abilities para sa sariling kapakinabangan ay isang kriminal na gawain. Isa kang B-ranked adventurer na may military contract. Alam mong labag sa batas ang ginawa mo. Nagngit-ngit si Edward. Napagtanto niyang mas malala pa ang sitwasyon niya ngayon kumpara sa pagkawala ng kanyang braso. Ang pagbabalik sa guild. Makalipas ang ilang araw, matapos ang matinding laban, bumalik si Charles sa Adventurers Guild upang muling mag-apply ng rank promotion. Ngunit gaya ng dati, tinanggihan siya ni Jessica. Pasensya ka na, Charles, paliwanag ng dalaga. Mas mahigpit ang mga patakaran sa pag-angat ng ranggo. Kapag na-reject ka, kailangan mong maghintay ng 3 buwan bago muling mag-apply. Napakunot-noo si Charles. Galit at gulat ang naramdaman niya. Ano? Pero nasa level 44 na ako. Natupad ko na lahat ng kinakailangan para sa promotion. Napagtanto ni Charles na sa loob ng 3 buwan, tuluyan ang mawawalan ng laman ang Library of Secrets, at hindi na niya makukuha ang bihirang item na kailangan niya. Kailangan niyang maghintay ng 3 buwan bago muling mag-apply para sa promotion, at ang lahat ng ito ay nangyari dahil kay Edward. Tumindig si Mila para ipagtanggol si Charles. Bayani si Charles. Siya ang nagligtas sa lungsod mula sa sakuna. At huwag niyo ring kalimutan na tinalo niya ang isang B-rank adventurer na kontrolado ng kaaway. Ipinaliwanag ni Jessica na natanggal na sa guild si Edward matapos lumabag sa mga patakaran ng kontrata. Hindi na mahalaga ang opinyon niya sa application ni Charles, dagdag niya. Ngunit napagtanto ni Charles na unti-unting lumiliit ang tsansa niyang ma-promote sa malapit na hinaharap. Kahit pa ang Ring of Wisdom ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kinabukasan ng mundo. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan para makuha ito. Isang di inaasahang suporta. Habang iniisip niya ang sitwasyon, lumapit sa kanila ang Vice President ng Guild, si Michael. Magandang araw sa mga bayani ng lungsod. Ano ba ang pinag-uusapan niyo? Tanong ng opisyal habang ngumingiti. Nang marinig niya ang kanilang diskusyon, sumali siya agad. Nagulat si Charles sa biglaang pakikilahok ni Michael. Bakit kaya interesado ang Vice President sa sitwasyon niya? Tumingin si Michael kay Jessica at diretsahang sinabi, suportado ko ang promotion ng adventurer na si Charles. Napamulagat si Jessica, pero, hindi ganyan ang proseso. Kung gagawin natin ito, baka magreklamo ang ibang adventurers. At malamang hindi rin ito susuportahan ng Guild President. Umiling si Michael. Hindi natin pwedeng baliwalain ang kabayanihan ng batang ito sa paglilinis ng rift na muntik ng lumipol sa lungsod. Ako mismo ang nagsagawa ng investigasyon, at natuklasan kung hindi ang kakayahan ni Charles ang dahilan ng pagkabigo niya sa exam, kundi ang personal na galit ni Edward. Dapat pa nga siyang na-promote noon pa lang. Kaya hindi natin nilalabag ang mga patakaran, kundi inaayos lang natin ang naging pagkakamali. Tiningnan ni Jessica ang Vice President, halatang nag-aalangan pa rin. Dagdag pa ni Michael, ipapaliwanag ko ito sa ating presidente. Oo, mahigpit siya sa patakaran, pero naniniwala akong maiintindihan niya na mawawala ng malaking asset ang guild kung hindi natin iaangat ang ranggo ni Charles. Lumapit si Michael kay Charles at inabot ang kamay niya. Salamat sa pagligtas sa lungsod. Ito ang paraan namin para pasalamatan ka. Napangiti si Charles at tinanggap ang pakikipagkamay ng Vice President. Sa wakas, tila nanalo rin ang katarungan. Ang tagumpay na hindi lubos na ikinalugod. Makalipas lamang ang ilang oras, opisyal nang tinanggap at sinuportahan ng guild ang aplikasyon ni Charles. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabot niya ang B-rank, isang pambihirang tagumpay sa napakaikling panahon. Sa dami ng adventurer sa guild, mabibilang lang sa daliri ang mga nasa ganitong mataas na antas. Napahanga si Mila. Grabe, Charles, ang bilis ng pag-angat mo. Hindi ko akalain na magiging B-rank ka agad. Ngunit napansin niyang tila malungkot si Charles.
Ayos lang ako, sagot ng binata. Iniisip ko lang ang mga susunod na mangyayari. Ang bilis ng takbo ng mga pangyayari sa timeline na ito. Katulad na lang ng biglaang paglitaw ng B-rank rift na muntik ng sumire sa lungsod, wala namang ganitong insidente sa dati kong buhay. Napaisip si Mila, ibig mong sabihin, may koneksyon sa mga naging aksyon mo ang pagbabago ng mga pangyayari. Tumango si Charles, parang butterfly effect. Maliliit na pagbabago ang ginagawa ko, pero ang epekto, malaki. Noon, hindi ako naniwala na kaya kong baguhin ang timeline, pero ngayon, parang ang laki ng epekto ng bawat galaw ko. Ang timeline ay hindi na katulad ng dati. At alam ni Charles na mas marami pang hindi inaasahang pagsubok ang darating. Charles ay mukhang kabadong-kabado. At hindi ko maintindihan kung bakit siya sobrang excited. Masamang ugali talaga ang laging mag-isip ng negatibong posibilidad. Nakakapagod lang yun, pero kahit na ganun. Naabot ni Charles at ng kanyang team ang kanilang goal. At nakuha niya ang B-rank. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, may natanggap siyang bagong mensahe. May bagong bitik na lumitaw. Agad siyang natuwa. At napagtanto niyang ang bitik sa Library of Secrets ay sa wakas nagpakita na. Ang impormasyon tungkol sa Rift ay inilathala lang ilang minuto ang nakalipas. Salamat sa Guild Vice President. Maaari na ngayong linisin ni Charles ang Rift na ito. Ang boss ng dungeon na ito ay magdodrop ng Ring of Wisdom. Sa pamamagitan ng item na ito, maaaring mabunyag ang sikreto ng mga Rift. Sa wakas, malalaman na kung bakit lumilitaw ang mga bitak sa mundo. Ngunit upang makapasok sa Rift na ito, kailangan ay may B-rank man lang. Tumingin si Charles kay Mil. At sinabing oras na upang mag-apply para sa paglilinis ng Rift na ito. Sa isang malaki at marangyang opisina, isang matandang lalaki ang nakaupo. Habang may kausap sa telepono, alam na niya na sa hinaharap. Isang B-rank Rift, ang Library of Secrets, ang lilito. Ang mga item na mahuhulog mula sa boss nito, ay lubhang mapanganib. At hindi sila maaaring mapunta sa maling mga kamay. Ang kausap ng lalaki sa telepono ay nagsabing dapat nilang maagaw ang Rift na ito. Ngunit sumagot ang may-ari ng opisina na kung gagawin nila ito ng lantaran, maraming masasamang tsismis ang magsisimula. Kaya kailangan may unang papasok sa Rift upang mailihis ang atensyon ng iba. Maraming pagpipilian para dito. Nag-aalala ang lalaki na baka mabunyag ang kanyang pagkatao at tunay na motibo. Kailangan niya ng mga taong hindi siya kayang manipulahin sa hinaharap. Sinabi niya na kapag nabuksan na ang portal, agad nilang kailangang ipatawag ang mga kamera. Kailangang patayin ang boss at sirain ang lahat ng kanyang mga item. Pati na rin ang eliminasyon ng lahat ng adventurer sa Rift. Pagkatapos nito, magpapanggap silang isa lang itong aksidente. At hindi dapat malaman ng mga mamamahayag ang katotohanan. Natapos ang pag-uusap. Maya-maya pa, isang binatang assistant ang pumasok sa opisina. Iniulat niya na nakatanggap siya ng report mula sa isang espesyal na unit tungkol sa isang kamakailang sakuna. Sa huli, nabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking nasa opisina. Siya ang presidente ng isang espesyal na unit, isang master. Samantala, nakalabas na sina Charles at Mila sa guild at sumakay na ng tren. Habang bumibiyahe, sunod-sunod ang tanong ng dalaga tungkol sa vault. Gusto niyang maging handang-handa para sa paglilinis nito. Ipinaliwanag ni Charles na ang Rift na ito ay parang isang napakalaking library. At lahat ng mga halimaw sa loob ay gumagamit ng mahika sa kanilang mga atake. Ang boss sa Library of Secrets ay nasa level 60. Kaya kailangang mag-ingat ng husto laban dito. Nagsimulang mag-alala si Mila nang marinig niya ang level ng boss. Ngunit sinabi ni Charles na kumpiyansa siyang kaya nilang manalo. Tiniyak niya na mayroon siyang naihandang estratehiyang panalo. At dapat lang na maging maingat upang maging perpekto ang lahat. Pero mula pa lang sa simula, nagkaproblema na siya. Nabalitaan niyang hindi tinanggap ang kanilang aplikasyon para sa fault cleaning. Galing mismo sa guild ang kautosang ito. At sa kasamaang palad, limitado ang access sa Library of Secrets. Ipinaliwanag ng babae sa registrar na ang mga batang adventurer ay galing sa ibang departamento at wala pang sapat na kaalaman. Maraming adventurer ang kamatayan ang sinapit sa kanilang lugar kamakailan. Kaya binago ang mga patakaran.
Kung may isang adventurer na makakita ng isang rift at mamatay, ang guild president ang mananagot. Dahil dito, maraming ipinagbabawal ngayon. Sumagot si Charles, kung palalagpasin lang natin ang mga lumilitaw na fault lines, mas lalala lang ang sitwasyon. Dapat ang mga high-rankang adventurers ang pumihil sa mga sakuna. Sinuri ng registrar ang kanilang mga rango. Si Charles ay bagong B-rank pa lamang, habang si Mila ay wala pang rango. Ipinaliwanag niya na hindi maaaring pumasok sa mapanganib na vault. Ngunit biglang may sumali sa usapan. Isang matangkad na lalaki na may blondeng buhok ang lumapit. Tinanong niya sila kung talagang gusto nilang pumasok sa Library of Secrets. Siya si Dr. Christopher, isang adventurer na nasa level 43. At may B-rank rin. Sa lugar na ito, kakaunti lang ang mga adventurer na may mataas na rango. Sinabi niyang gusto rin niyang linisin ang rift. Kung makakabuo sila ng isang malaking grupo, kasama si Christopher at ang kanyang mga kasamahan, posibleng pahintulutan silang makapasok sa rift. Ipinangako ni Charles kay Mila, na iaangat muna niya ang kanyang level bago sila pumasok sa rift. Pero kung sasama ang mga high-rankang adventurers, hindi na siya mag-aalala sa kaligtasan ni Mila. Pero may kutob si Charles kay Christopher. Para bang may kakaiba sa taong ito, hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ito. Samantala, ngumiti si Mila at sinabing dapat silang lahat pumasok sa rift. Nag-alok naman si Christopher kay Charles na sumali sa kanyang grupo, upang subukan nilang linisin ang rift. Pero hindi lang yun ang sinabi ni Christopher. Gusto niyang linisin ang portal, pero ayaw niyang magsama ng mga hindi kailangan. Tiningnan niya si Mila at sinabing, lahat ng halimaw sa rift ay gumagamit ng mahika. Kaya hindi na natin siya kakailanganin. Dagdag pa niya, kapag masyadong marami ang sumama, mas mahirap hatiin ang mga makukuha nating pabuya. Nadismaya si Mila, pero sumang-ayon siya sa sinabi nito. Ngunit biglang sumagot si Charles. Hindi ako pupunta kahit saan kung hindi kasama si Mila. Sa tingin ni Christopher, ang katigasan ng ulo ni Charles ay magiging hadlang sa kanilang pagtutulungan. Ipinaliwanag niyang mayroon na siyang 2 first-class adventurers sa kanyang team, at gusto nilang tapusin ang rift ng magkasama. Ipinaliwanag ni Charles na hindi magiging pabigat ang isang shaman class sa kanilang grupo. Sa katunayan, magiging napakalaking tulong si Mila, dahil kaya niyang punan muli ang mana ng kanyang mga kakampi gamit ang kanyang kakayahan. Para sa mga adventurer na lubhang umaasa sa mana, tulad ng isang gravity master o isang doctor, ang pagkakaroon ng kakamping tulad niya ay hindi matatawaran. Walang pag-aalinlangan. Sumang-ayon agad si Christopher at sinabing wala siyang tutol kung sasama si Mila. Nagpalitan sila ng mga numero ng telepono. At sinabi ni Christopher na kapag nakapag-usap na siya sa ibang miyembro ng kanyang team, tatawagan na lang niya sila kung sakaling makabuo sila ng isang desisyon. Kapag naging maayos ang lahat, agad nilang isusumit ang aplikasyon para sa access sa portal. Kung walang magiging problema, magkikita-kita sila sa pasukan ng vault. Si Mila naman ay mukhang masama pa rin ang loob. Hindi siya sigurado kung tama bang sumama sa kanila, lalo na dahil sa hindi nais na ugali ng Christopher na iyon. Pakiramdam niya ay hinahamak lang siya nito. Sumang-ayon si Charles. Oo, talagang hindi kaaya-aya si Christopher. Pero hindi may kakaila na maaaring maging kapaki-pakinabang siya. Sa kahit anong kaso, mabuti na lang at naipahayag na agad nila ang kani-kanilang mga kondisyon. Mukhang isang leader si Christopher na ayaw ng hindi kailangang gulo. Ipinangako ni Charles na ipagtatanggol si Mila. Kung sakaling sabihin ni Christopher ang ganoong bagay muli. Sa ngayon, wala silang posisyon upang tanggihan ang alok na ito. Mas marami silang kasama, mas bumababa ang tsansa nilang makuha ang wisdom ring. Pero wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagkakataong makapasok sa rift. Bukod pa rito, mas madali nilang matatalo ang boss kung may malaking grupo sila. At magiging mas simple ang estratehiya nila para sa tagumpay. Samantala, nagtipon si Christopher kasama ang kanyang team. At ipinaliwanag niya na nagbago ang kanilang mga plano. Si Lila, isang level 40 na adventurer ay hindi natuwa. Tutol siya sa ideya ng pagsama ng walang silbing basura sa kanilang grupo. Ngunit ipinaliwanag ni Christopher na wala silang pagpipilian. Kulang sila sa bilang, at kung hindi nila palalakihin ang kanilang grupo, hindi sila bibigyan ng pahintulot na pumasok sa vault.
Hindi maintindihan ni Lila kung bakit kailangan nila ng isang support sorcerer at isang shaman. Dahil sa tingin niya, ang mga ito ay magiging kapaki-pakinabang lamang sa malapitan na laban. Ipinaliwanag ni Christopher na ang antas ng lalaki ay sapat na mataas. At ang kanyang kasamang babae ay kailangan para sa seguridad. Masaya si Mila na makakapasok na sila sa rift. Pero ramdam niyang masyadong tensyonado ang lahat. Akala niya noon, si Christopher ang magiging malaking problema. Pero ngayon, alam niyang nagkamali siya. Si Lila mismo ang sumalubong sa kanila ng pagbabanta. Kapag hindi kayo tumulong, ako mismo ang papatay sa inyo. Nanatili namang kalma si Charles at sinabing, huwag kang mag-alala, tiyak na tutulong kami sa paglilinis ng rift. Ngayon, kailangan nilang kausapin ang huling miyembro ng grupo. Si Richard, isang level 45 adventurer. Wala siyang pakialam kung sino ang makakasama nila. Basta't makakapasok siya sa rift, wala siyang reklamo. Napansin ni Charles na lahat ng miyembro ng grupo ay may mataas na antas. Pero ramdam din niya ang tensyon sa kanilang grupo. Sa unang mga araw ng isang bagong rift, may malaking benepisyo ang mga unang makakapasok dito. Maaari nilang ibenta ang impormasyon sa guild. At ang unang mga adventurer na makakapasok sa rift ay may tsansang makakuha ng mga bihirang gamit. Ngunit sa kabila ng kanilang hindi kanais-nais na grupo, wala pa ring pagpipilian sina Charles at Mila. Inamin ni Christopher na ang kanilang grupo ay nabuo ng mabilisan. Kaya malamang na magkaroon sila ng sagupaan sa loob. Pero bihira ang mga adventurer na may mataas na ranggo na nagsasama-sama sa ganitong klase ng misyon. May kasakiman, kay-abangan, at pagiging makasarili sa grupong ito. Pero umaasa si Charles na magiging maayos pa rin ang kanilang paglalakbay sa rift. Nagtipon na ang buong grupo at tumulak patungo sa Library of Mystery. Ang pinakakapanabik na bahagi ay magsisimula pa lang. Sa harapan, tulad ng isang tunay na leader, nangunguna si Christopher. Nasa pinakahuling hanay na sina Charles at Mila. Ngayon lang nila lubos na naintindihan kung ano ang itsura ng isang elite B-rank folk. Bagamat mukhang payak ang kapaligiran, ang mga rift ng ganitong ranggo ay napakabihira. Samantala, si Christopher ay abala na sa pangarap niyang linisin ito. At kumita ng malaking halaga mula rito. Ngayon lang napagtanto ni Charles na magiging napakahirap makuha ang wisdom ring. Pero posible pa rin. At ipinaalala ito ni Lila sa kanya. Ayon kay Lila, isinama lamang sila ni Christopher upang makuha ang pahintulot para sa fault cleaning. Hindi natuwa si Mila. Mukhang hindi alam ng mga hanghang na ito kung gaano kalakas si Charles. Pero hindi natinag si Charles. Sinabi niya, napakalayo na ng narating namin. Hindi kami aalis nang walang napapala. Dahil dito, lalong nagalit si Lila. Sinabi ni Charles na naaalala niya ang kasunduan. Kung wala siyang gagawin, wala rin siyang makukuha. Mataas ang tingin ni Lila sa sarili. Kaya tumalikod siya kay Charles na may kasamang mapanuyang ngiti at sinabing, ayoko ng mga walang kwentang usapan. Dahil dito, nagsimula ng mag-alala si Mila. Parang wala talaga silang makukuhang anuman. Lalo na ang wisdom ring na kanilang inaasam. Sumang-ayon si Charles. Siya mismo ay nababahala rin sa bagay na ito. Pero sa ngayon, mas mahalaga na ituon ang atensyon nila sa estratehiya. Ang Library of Secrets ay hindi madaling linisin. Tanging dahil lamang sa kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay. Kaya may ideya siya sa mga mangyayari sa loob. Ang istruktura ng fault ay maaaring magbago ayon sa kagustuhan ng boss nito. Kaya napakahirap hulaan ang susunod na mangyayari. Samantala, kinuha ni Christopher ang isa sa mga libro sa library upang basahin. Pero hindi pa siya nakakita ng ganitong klase ng wika noon. Ang libro ay nakasulat sa parang mga hieroglyphs. Marahil ito ay kaalaman mula sa isang lahing hindi pa alam ng sangkatauhan. Ang lahat ng bagay sa rift na ito, maliban sa mga item na mahuhulog mula sa boss o mga alagad nito, ay hindi maaaring dalhin palabas. Sa hinaharap, pag-aaralan ng mga scientists ang mga faults, mula sa pananaw ng kultura at sining. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nila maunawaan kung anong wika ang ginamit sa mga misteryosong librong ito. Maraming haka-haka at teorya tungkol sa wika at kultura ng rift na ito. Ngunit lahat ng ito ay nananatiling teorya lamang. Ang Wisdom Ring. Sa loob ng Library of Secrets, may isang alamat tungkol sa isang mahiwagang singsing.
Sinasabing kaya nitong ibunyag ang lahat ng lihim ng mga rift. Siguradong makukuha ni Charles ang singsing na ito. Pero una niyang kailangang talunin ang boss. Biglang sumabog ang apoy. Agad na ginamit ni Christopher ang kanyang shield skill upang ipagtanggol ang sarili laban sa hindi kilalang pag-atake. Mukhang nagsimula na ang kanilang pagsubok sa rift na ito. Ang unang kalaban ng bagong grupo ng mga adventurer. Ang librarian, isang level 40 na halimaw. Agad na kumilos si Richard at ginamit ang isang nakamamatay na grappling technique. Ngayon, makikita natin kung ano ang kayang gawin ng lalaking ito. Sa isang iglap, naputol ang ulo ng librarian gamit lamang ang isang hampas ng kanyang kamay. Walang duda, napakalakas ni Richard bilang isang adventurer. Bagamat walang ipinakitang emosyon si Charles, makikita sa kanyang mga mata ang pagkagulat sa bilis ng pagkawasak ng halimaw. Kaagad na pinuri ni Christopher ang kanyang kaibigan. Grabe, ang lupit mo talaga, gaya ng dati. Pero sagot lang ni Richard, hindi ko kailangan ng papuri. Pagkatapos, tiningnan niya ang bagong mga miyembro ng grupo at inutusan silang gumalaw na. Napangiti si Lila, ganito dapat ang mga adventurer. Sumagot naman si Mila, ikaw, wala ka namang ginawa, mukhang magkakaroon tayo ng awayan ng mga babae rito. Hinamon ni Lila si Mila ng isang laban para mapatunayan kung sino ang mas malakas. Pero agad namang nagsorry si Mila. Napansin ni Charles na mabilis ang kanyang mga kasama sa pagsusuri ng sitwasyon. Alam nila kung paano gamitin ng tama at epektibo ang kanilang mga kakayahan. At dapat lang naigalang iyon. Pero habang tinatitigan niya si Richard, bigla niyang naalala kung saan niya ito nakita dati. Nagsimulang mag-alala si Mila, baka makipag-away si Charles sa ibang miyembro ng grupo para sa kanya. Pero masyado lang niyang iniisip ito. Wala sa isip ni Charles ang makipaglaban kay Richard. Nang makita niya ang kamatayan grip technique at ang naputol na ulo ng halimaw. Napagtanto niyang pareho silang magnanakaw sa nakaraan. Ginawa ni Richard ang isang deliberate movement. Lumibot siya sa likuran ng halimaw dahil alam niyang i-atake ito sa diretsyong linya. Dahil doon, agad niyang pinutol ang ulo nito. Kung gusto pang umangat ni Richard, kailangan niyang i-improve ang kanyang stealth skill. Mas mabuti rin kung paghahaluan niya ito sa isang magical support class. O kaya naman ay pag-aralan ang decoy skill. Sigurado si Charles, kung magagawa ito ni Richard, malayo ang mararating niya. Pero nagpantang ang tenga ni Richard. Ang tanga mo, sagot niya. Hindi ko kailangan ng payo mo. Alam ko ang ginagawa ko. Nagbanta pa siya. Kapag inulit mo yan, puputulan ko ang ulo mo. Hindi niya alam ang mangyayari sa hinaharap. Na ang thief class ay magiging isang walang silbing klase. At kung wala siyang gagawin, mawawalan siya ng lahat ng meron siya ngayon. Ayaw ni Charles na may ibang dumaan sa parehong kapalaran niya. Alam niyang parang walang kwenta ang sinasabi niya ngayon. Dahil sikat ang thief class sa kasalukuyan. Pero kahit isa siya sa pinakamalalakas na adventurer sa bansa, naranasan na niya kung paano mawalan ng lahat. Pero wala na ring saysay ang lahat. Ang nakaraan ay nakaraan na. Nagkomento si Christopher, maraming mahahalagang item sa vault na ito. Pero agad siyang pinatigil ni Richard. Habang nagbubunyi pa si Christopher sa kanyang agresibong kaibigan. Biglang may lumitaw sa loob ng silid. Isang level 45 watch rabbit. Mukha lang itong larwang pambata. Pero mas mataas ang antas nito kaysa sa librarian. Hindi maintindihan ni Charles kung saan nanggaling ang kunhong ito. Pero alam niyang ito ang isa sa mga bihirang boss. Na nakapatay na ng maraming adventurer sa nakaraan. Delikado to, sabi ni Charles. Mas mabuting humanap tayo ng ibang paraan. Hindi ito aatake hanggat hindi ito ginalit. Pero nangiti lang si Richard. Teka lang, natatakot ka ba? Tumingin siya sa kuneho at sinabing, ako na ang pupuksa sa laruan na to. Napailing si Charles. Alam niyang isang malaking pagkakamali ito. At dito papasok ang kanyang karanasan. Sapagkat oras na ma-activate ang Clockwork Rabbit skill, magiging napakahirap na nitong talunin. Kahit mukha lang itong maliit at mabalahibong hayop, hindi dapat maliitin ang halimaw na ito. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.